Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Raimundo Dayundon, shoutout kay Aurel Hodires. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Pakinggan ang boses na ito, Han Xiao biglang complexion complex, Aaron ay medyo masaya. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin, tumingin siya sa karamihan ng tao, naghihintay kayong lahat sa labas ng bulwagan. Aaron, sumama ka sa akin. With that, napabuntong hininga siya ng matagal. Nang itinaas ang kurtina ng silid sa loob, muling bumangon ang pamilyar na baho. Bilang karagdagan sa Aaron, ang dalawang babae at si Bai Xiaosheng ay hindi maiwasang magtakpan ng kanilang mga ilong. Kasunod ni Han Xiao sa inner hall, hindi tinatanggihan ng Aaron ang amoy. Mamasa-masa pa rin at madilim na kapaligiran, na may lamang kabaong at kandila sa itaas ng pangunahing bulwagan. Nakakita ako ng 3,000 matandang babae. Lumuhad si Aaron at sumaludo ng may paggalang. Mabuti, 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 bata, mabuti. Sa loob ng kabaong, naririnig pa rin ang tunog, at malamig ang likod ng mga tagaytay. Kinagat ni Han Xiao ang kanyang mga ngipin at dinala ang Aaron sa kabaong. Ang Aaron ay puno ng mga inaasahan. Habang papalapit siya sa kabaong, lalong nagiging masangsang ang baho, at maging ang Aaron ay hindi maiwasang makaramdam ng pagkahilo. Gayunpaman, tiniis pa rin niya ang baho at lumapit sa kabaong. Nang ibaba ni Han Xiao ang kandila sa tuktok ng kabaong at ilagay ito malapit sa kabaong, naging malinaw ang sitwasyon sa kabaong. Sa ilalim ng malamlam at tumatalon na liwanag ng kandila, sa kabaong, isang tumpok ng bulok na karne ang nakatambak doon, hindi banggitin kung may mga mukha ng tao, maging ang pangunahing anyo ng mga tao. Upang maging eksakto, ito ay isang masa ng halos hydrated na bulok na karne na nakahiga sa kabaong. Mayroon lamang isang mata sa tuktok na bulok na karne, na tila nagpapahiwatig na ito ang ulo nito. Kahit na ang ugali ay kasing tatag ng Aaron, kapag nakikita ang eksenang ito, ang buong tao ay hindi nagulat. Itong tambak na bulok na karne, sa hindi inaasahan. Sa hindi inaasahan, si Shippo. Sayang, itinabi ni Han Xiao ang kanyang ulo at mamantong hininga. Pagkatapos ay binuksan niya ang Aaron at ibinalik ang kandila sa candlestick sa itaas ng kabaong. Ang Aaron ay hindi pa rin nakaka-recover sa mahabang panahon. Ang tambak na bulok na karne ay masasabing may malaking epekto sa puso ng Aaron. Nakita na niya ang lahat ng uri ng putol na mga braso, ngunit wala siyang nakitang sinuman na ganap na tumpok ng mashed meat. Hindi man lang ang buto. I'm sorry, son. Tinakat ka ng matandang babae. She just wanted to see you. Sa oras na ito, isang malungkot na boses ang nagmula sa kabaong. Hindi. It's Aaron damn. Aaron should not. Ang boses na ito ang nagpagising kay Aaron mula sa pagkagulat, at si Aaron ay lumuhad na may pagsisisi. Yan ang palaging matandang babae. Alam ni Aaron na ang kanyang pag-uugali ngayon ay masyadong walang galang. Bagaman hindi nito dapat sisihin ang Aaron, pagkatapos ng lahat, kung sino ang nakakita ng eksena, ay matatakot sa pagkawala. Anak, hindi mo kasalanan, hindi ikaw. Kahit makita ng matandang babae ang sarili niya, katulad mo rin siya. Sa kabaong, iyon pa rin ang malungkot na boses. Natarante si Han Sanchen at tinanong si Han Xiao, Master, paano siya?
Ginawa ang lahat ng ito ng magnanakaw ng aso na si Wang Wanzi. Hindi maitago ni Han Xiao ang kanyang kalungkutan at galit. Parehong luha at galit ang kanyang mga mata. Wang Wanzi, Aaron Lengwei, slot na naman ba ito? Sure, hayaan mo siyang mawala ang nakaraan. Bakit hayaan ang nakababatang henerasyon na bigkasan ang mga bagay ng nakatatandang henerasyon? Magsasalita pa lang si Han Xiao, naputol ang boses sa kabaong sa tamang oras. Oo, mariing tumango si Han Xiao at tumayo sa gilid ng Aaron. Anak, nasabi na ba sa iyo ni Han Xiao ang tungkol kay Xianling Shenjie? Sa kabaong, sinabi ng boses kay Aaron. Tumango si Han Sanchen, sabihin mo sa akin, sinabi na sa akin ng aking Panginoon. Good. Kailan ka pupunta sa Xianling Island? Aalis ako sa lalong madaling panahon, at doon ako kapag may nagawa na ako. Mayroong Peach Blossom Forest sa silangan ng Xianling Island. Ang Peach Blossom Forest ay may magagandang bulaklak sa buong taon. Noon, palagi kaming naglalaro at naghahabulan sa ilalim ng Peach Blossom Tree, o magkasamang tumutugtog ng piano. Ang buhay ng mag-asawang engkanto ay may isa pang bata sa linger na pinangalanan ng iyong guro. Ang tono ay puno ng mga alaala at pananabik para sa magandang buhay sa nakaraan. Don't worry, madam. Pagdating ko sa Xianling Island, magpapadala ako ng susando sa iyo at master. Aaron ay hindi maaaring makatulong ngunit inilipat, sa pilitang upang matiis malungkot na paraan. Anak, may puso ka. Salamat. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, sinabi niya sa mahinang boses, may nabuong peach blossom sa kagubatan ng peach. Kung hindi alam ng pinuno ng ating sekta ang sikreto ng mekanismo, may nag-iisang libingan sa pagbuo. Ito ay libingan ng iyong amo. Anak, may hiling ang matandang babae ngayon. Makontento ba ito? Panipi, Shipo, pakisabi, 3,001 ang gagawin. Pagkatapos niyang mamatay, ililibing mo siya sa libingan ni Shigang, okay. Umiling si Han Sanchen, paano mamamatay ang matandang babae kung siya ay 100 taon na, matanda na. Pagdating ng Aaron katao sa Xianling Island, dodoblehin nila ang kanilang pag-aaral at pagagalingan ang matandang babae sa hinaharap. Panipi, good boy talaga. Naghihintay ang matandang babae sa araw na iyon. Halika, bata, maaari mo bang hawakan ang matandang babae? Ang boses ay puno ng gumagalaw, banayad na paraan. Tumango si Han Sanchen at naglakad patungo sa kabaong. Pagkatapos ay ipinatong niya ang kanyang kamay sa bangkay. Halos sa oras na ito, biglang nagkaroon ng mabangis na mukha si Aaron at biglang kumislap ng ginto sa kanyang katawan. Biglang napasigaw si Aaron sa sobrang sakit. Sa sandaling hinawakan niya ang kanyang biyenan, ang kamay ni Aaron ay parang humawak sa 10,000 piraso ng mataas na boltahe. Isang malaking electric current ang tumama sa katawan ni Aaron mula sa kanyang mga daliri at mabilis na kumalat sa kanyang katawan. At Aaron sa oras na ito ng katawan, bigla ding kumislap ng malaking gintong liwanag. Hindi. Halos kasabay nito, naghisteryosong umungol si Han Xiao, at ang kanyang mga mata ay puno ng pagkabigla at kalungkutan. Sa labas ng bulwagan, narinig ang sigawan sa loob, si Ivory at iba pang mga tao ay nagmadaling pumasok. Nang makita ang eksena sa oras na ito, isang grupo ng mga tao ang nagulat. Gayunpaman, dahil sa magkaibang posisyon, hindi nakita ni Ivory at ng iba pa ang sitwasyon sa loob ng kabaong at hindi sila natakot. Kaya lang, ang Aaron ay nabigla sa kasalukuyang sitwasyon. Ginseng sanggol sa oras na ito malumanay ngumiti, wala, hindi siya maaaring mamatay, lumabas. Pagkatapos ay itinulak niya ang mga tao at dumiretso sa labas ng bulwagan. Bagamat nag-aalala si Ivory tungkol sa Aaron, sinabi ni Ren Shanwon na okay lang at hindi magandang manatili rito ng mahabang panahon. Pagkatapos ng lahat, hindi sila pinapasok ni Han Xiao sa loob ng silid, kaya kailangan niyang umatras. Boom! Sa sandaling umalis ang ilang tao, isang hindi nakikitang alon ang lumabas sa loob ng bulwagan at inatake sila sa lahat ng direksyon. Sa labas ng lumang bahay, tumataas ang hangin at alikabok. Sa lumang bahay, ang mga halaman ay nanginginig, at pagkatapos, ang kapayapaan ay naibalik sa isang iglap. Ang sinag ng liwanag ng buong katawan ng Aaron ay biglang naglaho, ang pagod na paa ng buong tao ay isang malambot, nakatagilid sa tabi ng kabaong. Ngunit sumugod si Han Xiao sa kabaong,
lumuhad at nawalan ng boses, "Guro, guro." Huminahon si Han Sanchen. Pagtingin sa kamay na kakaunat lang niya, may kumislap na liwanag sa sandaling iyon. Sa pagtingin sa refleksyon ni Han Xiao, nakaramdam siya ng hindi inaasahang premonition sa kanyang puso. Bigla siyang bumangon at tumingin sa kabaong. Bagamat ang liwanag ay masyadong madilim upang makita ng malinaw, ang Aaron ay nakakaramdam ng lamig sa kanyang puso. Pagkatapos, ang buong tao ay lumuhad ng husto sa harap ng kabaong, lumuluha ang kanyang mga mata, "Lola." Si Han Xiao ay umiiyak, nakahiga sa kabaong ng mahabang panahon. Patay na ang matandang babae. Hindi niya gustong hawakan siya ni Aaron, ngunit gumawa lang siya ng dahilan para ipasa ang buong buhay niya sa Aaron sa sandaling hinawakan siya ni Aaron. Parang kandila, binigyan niya ng Aaron ang huling liwanag ng kanyang buhay. Pagkatapos ay naubusan siya ng langis at napunta sa katapusan ng kanyang buhay. Halos kasabay nito ay biglang nawalan ng hangin ang kandila sa kabaong. Sa mahabang panahon, lumuhad sila sa harap ng kabaong, malungkot. As far as Aaron is concerned, hindi niya masyadong nakikita ang kanyang lola, pero para lang itong mabait na elder sa kanyang impression, at napakabait sa kanya. Gayunpaman, napakabait na matandang lalaki ang kailangang magdusa ng ganoong krimen, at ang lahat ng ito ay dahil sa sinumpaang si Wang Wanzi. Hindi alam kung gaano katagal, tumayo si Han Xiao, tinapik si Aaron sa balikat, "Lumabas ka." Oo, tumanggaw si Aaron at tumingin sa kabaong sa 3 hakbang. Mahirap sumuko pagkatapos ng lahat. Sa sandaling lumabas siya, tumingin si Aaron sa karamihan at ibinaba ang kanyang ulo. Nang marinig ito, 2 babae at 1 lalaki ang hindi napigil ang ibaba ang kanilang mga ulo. Bagaman hindi mataas ang cultivation ng biyenan mo, kakaiba siyang babae sa mundo. Ang babaeng ito ay may kakayahang magbasa ng lahat ng uri ng kakaibang libro sa Xianling Island. Han Kant, binigyan kanya ng napakalaking kayamanan. Ginseng baby sneers, mas gugustuhin kung mabuhay siya. Galit na pinandilatan ni Aaron si Ren Shanhua at galit na lumabas ng bahay. Tingnan Aaron rushed out, Ginseng sanggol paghamak malamig na ugong, nakuha mura ring nagbebenta ng mabuti. Tahimik na nakaupo sa ilalim ng mga ambi, ang Aaron ay nahulog sa kalungkutan. Sa ganitong paraan, pumanaw siya sa harap niya. Ang hirap talaga niyang tanggapin. Alam din niyang mahal na mahal siya ng kanyang biyenan, pero lalo na't lalo pang nalungkot ang Aaron. Tahimik na lumabas si Ivory, at pagkatapos ay tahimik na umupo sa tabi ng Aaron, nang walang sinasabi. Alam niya na ang kailangan ng Aaron sa oras na ito ay ang kanyang tahimik na kumpanya. Hindi ko alam kung gaano katagal, lumabas si Han Xiao na may hawak na maliit na kahon at iniabot ito kay Aaron. Hawakan ng mahigpit ang kahon sa kanyang mga bisig, Aaron ang luha ay hindi mapigilan ang pag-ikot. Walang buto ang matandang babae mo, kaya lang mayroon siyang abo ng karne. Tumingin si Han Xiao sa langit na may luha sa kanyang mga mata. I know, ibabalik ko siya sa Fairy Island. Ibinaba ni Aaron ang kanyang ulo. Tumanggaw ng mariin at nabulunan ang kanyang boses. Magsimula ka ng maaga, hindi pa masyadong maaga. Han Xiao daw, "Master, hindi ka ba sasama sa amin?" Aaron, "Hindi, anong mukha ang kailangan kong humakbang muli sa Fairy Island?" Nakangiting bumangon si Han Xiao at tinapik si Aaron sa balikat, "Pagod na si Master." "Gusto kong gumala." Tumanggaw si Han Sanchen, tumayo para umalis, hinawakan ang urn sa kanyang mga braso, at lumabas ng pinto. Pagkalipas ng 3 araw, ang lungsod ng Tianlong, Fujiya Mansion. Sa panahong ito, nawasak ang pamilya, parang purgatorio sa lupa. Sa ospital, ilang katulong ang umiyak, itinulak sa lupa ng ilang sundalo at dinanas ng kahihiyan. Sa lupa ng ospital, ang mga bangkay ng kanilang mga pamilya ay nasa lahat ng dako. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.